Na-realize ko, no, isa sa pinakamalaking reason kung bakit ako bumili ng condo nung kabataan ko, syempre parang iniisip ko for investment or pwedeng tiran. Isa sa pinakamalaking reason ay pangyabang. I'm sure maraming nakaka-relate dito ng mga condo owners, no? Hindi nyo man aminin, pero malaking portion yan, yung emosyon sa pagbili ng property. Na parang, finally, I made it. I was able to buy a property. May maipapakita ko sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, sa aking mga kaopisina, sa aking mga kaaway, ganyan, na parang I made it. May condominium ako. Pero yon, bago pasukan ng emosyon ng pagbili ng condo, I want you to think of this. Kapag tapos mo na yan i-post sa social media mo, tapos mo na yan ipakita sa mga magulang mo na host mo na sila, na pa-swimming mo na sila, tapos mo na ipakita sa lahat ng kamag-anak mo, sa best friend mo, nakakumpetensya mo rin, di ba? Sa mga boss mo, napakita mo na furnish mo ng maganda. Years after, may bills na maiiwanan sa'yo. What are those bills? Amortization, monthly amortization. Kung mga studio to one bedroom, papatak yan ng mga 20,000+ a month. Palaki ng palaki yung property, palaki ng palaki yung amortization. Association dues, same. Palaki ng palaki yung property, palaki ng palaki association dues. May friend ako, kakabili niya lang ng property ngayon. Studio lang to in Ortigas, nasa 4,000 pesos na ang asok dues. Paano kung mas malaki pa yung unit mo? Diba? Aabutin yan minsan mga 7,000, 9,000. Tapos kapag naluma na yung building, may special assessment yan para ayusin yung CCTV yan. Or yung elevator kapag nasira, i-divide yan among all of you, tapos babayaran nyo rin yan. Taxes, real estate taxes, na kailangan mong bayaran every year, amilyar ang tawag doon. Yung amilyar, tapos yung common area utilities, common area real estate taxes na sisingilin sa inyo. O diba, yan yung mga pag-isipan nyo, huwag papadala sa emosyon, lalo na kapag sinabihan kayo, binentahan kayo na kayang-kaya nyo naman yon, 10,000 a month lang naman daw kapag binili nyo siya pre-selling, diba? Ang liit pakinggan, pero kapag turnover sa inyo yan, aside from the daan-daang libong turnover fees, may babayaran na kayong amortization dyan. Willing ba kayo panindigan ang mga cost na yon para sa isang pangyabang na purchase? Yun ang na-realize ko later on, kaya ayoko na ng condo. Okay na, tapos na ako magyabang. Ayoko na nung costs. Diba? Yun ang kailangan pag-isipan kapag bumibili ng property, lalo na condominium, kasi madaming added cost.